Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Sabi ni Amy sa akin, yun bang pagpapabili ni Lisa ng, yung pulburon na pinag-uusapan natin? Sabihin, talagang talamak ang pulburon sa Pilipinas. Itong mismo mga leaders coming from the mouth of Duterte. So, bago mag-fiesta ang Malacanang, binigyan kayo ng konting kasiyahan ni Duterte kahapon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country? Kung mapatunayan, even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that hindi lang leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Yes, Ara. Patulan to, pero okay. Kanina right. Sinulat natin. Okay, mga palaga, handa na ba ang Magic Wand di Maharlika? Number 1, okay, ang reporter, vlogger Maharlika in social media, sikat ngayon ang sinasabi niya na may video daw. Siya na si BBM ay nag-ano. Okay, dito sa reporter, hindi man ako magalit sa imo dong. Hindi ko kinlaim na nasa akin yung video, okay? So I did not say na hawak ko ang video. Wala akong sinabi na hawak ko ang video, mga palangga. At pa-play natin to sa tamang panahon. Wala akong sinabing ganyan. So maaari na pick up niya sa ibang mga vlogger. Siyempre kapag nagsalin lahi na yung mga salita, minsan iba. But that's okay, palangga. So yan lang number 1 kung i-clear. Sabi niya ni reporter, may sinabi daw siya na siya na si BBM nag-aano. Oh, kaya ang sinabi ko nagsisinghot. Nagsisinghot. Diba? You have to be straightforward, palangga. Kasi hindi maintindihan, para nagmamasturbate o kung ano. Nagpupulburon habang nagtitikol daw, sabi ni si Rayster kahapon, comment niyan. So you have to be very clear. Nag-aano daw siya. Ano nag-aano? Nag-umiino, naliligo, or what? Be specific. Okay? Then, sorry palangga, yung sa reporter, okay, friends tayo palangga. Pero you have to i-clarify muna yung mga tanong. At sabi niya, nag-ano daw ng pulburon ang nagbibigay daw si Justice Secretary, si Boying Remulla, na ngayon ay nakaratay at inaaratay. Okay, wala pa ako sinabi na 100% na si Remulla ang nag-aabot. Diba? I believe, binanggit ko yan na dahil sa anak niya, diba, na nahulihan ng kush at kung ano-ano ka. Isa yan sa mga question ko. Baka naman, Boying, ikaw ang nagsusupply dyan kay Lisa. So, clear yan. Gusto kong line per line, sentence per sentence, ang liliwanagin natin. Sabi ni reporter, ang nagbibigay daw si Justice Secretary. Wala pa akong sinabi na 100%. O kinonfirm ko yan. At ang bumibili ay si First Lady. Okay? Ang bumibili ay si First Lady. Okay, I will focus on this para maintindihan ng lahat.
Agosto, okay, nabanggit ko, ulit-ulitin ko, kung bakit may lumalabas na ganito, doon po sa reporter, pakinggan niyo po ang totoong kwento dito. Balikan natin yung issue na kami ni Pebbles Salakera, Pebbles Kunanan, okay, dyan sa Facebook na mga palangga ko, na supporter din ng Marcos, talagang loyalista ng bonggang-bongga dati, ngayon nabudol na. So, isa yan sa expose ko, mga kababayan, na noong si Lisa Ahas ay binoboljak nila si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Doon na nagkakagulo ang lahat. Ngayon, kami ni Pebbles, kami ni Lasas, ako, kami lalong dalo, kami ni Pebbles talaga yung lagi nag-uusap during that time na ano ba naman ang nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Kasi during that time, hindi ko pa siya tinatawag na kuting kasi binibigyan ko siya ng chance na, syempre, wala, hindi pa nga nakakaupo eh. Actually, hindi pa nakakaupo, nag-aaway-away na sila. So, ang nangyari dito, may ang sabi sa akin ni Pebbles Salakera, which is napag-usapan na namin sa vlog, Nak, sabi niya na gano'n, gigil na talaga ako dito kay Lisa at kay Taning, kay RJ Nieto, dahil nga sa ibang issue. Pero i-brief natin para mas maintindihan nyo lang. Sabi ni Pebbles, gigil na ako dito. Tapos itong si Unanay, which is si Lisa Smugs. Tawag kasi ni Pebbles dyan kay Lisa Smugs. Unanay, kasi Unanay. Ganon, yun. Tapos sabi niya, ilabas ko talaga tong mga conversation namin. Sabi niya, yung tungkol sa kay Arjen Nieto, yung tungkol sa mga eksena nila na hindi ko alam during that time dahil hindi kami friend ni Thinking Pinoy o Arjen Nieto Pengson. Okay? Ray Joseph Pengson Nieto. Okay? So dahil during that time, kung tumitibok-tibok pa ang aking puso para sa pamamahala ni Kuting, gusto kong ampatin si Pebbles Salakera. Okay? Anong ibig sabihin ng ampatin? Sabi ko, pinatotohanan ni Sasyan, Nay, sabi ko, Mother, sabi ko, wag mo munang ilabas. Sabi ko, kaupo lang, sabi ko ni PBBM, wag mo muna yung away-away. As in, ganun, sabi ko, pagtatawanan tayo ng mga dilawan. Okay? Pagtatawanan tayo na, sabi ko, Mother, Kasi, during that time, Agosto yun yung babalik ko pala from the Philippines to America, to California. So, gusto kong pigilan, hanggat kaya kong pigilan si Pebbles na ilabas niya. So, ang nangyari, dahil para gusto ko sanang magkasundo ng lahat, 'di ba? Dahil ako wala akong pakialam kay RJ Nieto kung kaibigan niya si Lisa or what. Kahit even before. Kasi during that time, nung sinusuportahan ko ang mga Marcos, ang intention ko is manalo si Kuting. Manalo si Bongbong Marcos, wala akong pakialam kung sino ang mga kaibigan niya during that time. My goal, alam niyo lahat yan, from 2016 nung sinuportahan ko sila, kailangan manalo si Kuting para maano natin yung mga dilawan. Mapamukha natin sa kanila na, ito yung sa inyo ngayon. So yun, kaya gusto kong ampatin si Pebbles. Kaya pumasok itong salitang, ito sa reporter, ng si First Lady daw. Okay? Kaya pumasok si First Lady si Ahas. Kasi, tenext ko, mga kababayan, tenext ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko, Manang kasi ang tawag ko sa kanya. Sabi ko nang ganon sa kanya, ay, what is this? Okay, ganyan palangga. I am 92%. So ngayon, mga palangga, eto, ganito mga eksena. Sabi ko, Senator Amy Marcos, parang nag-worry ako. Okay? Nag-worry ako kay PBBM. Ano ba ang nangyayari? Sabi ko, may pasasabugin si Pebbles. Okay? May pasasabugin si Pebbles. I hope you can do something. At isa sa tinext ko kay Senator Amy at binulgar ko na rin yan sa aking lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na si Mother Pebbles. Tinext kita, Senator Amy, na sabi ko, Manang, sana mabigyan naman ng work si Pebbles kasi, chef siya. Ako kumbaga yung nakiusap kay Senator Amy kasi kasi ganun yung personality ko eh. Kasi alam ko naapektuhan ang business ni Pebbles during the campaign kasi pinamigay niya yung mga hamburger niya. Pero gusto kong linawin, walang hiningi si Pebbles
sa akin na i-push siya kung kani-kanino. Wala. Ako lang, personal ko. Kasi baka sabi ko, pag nag-work na si Pebbles as chef o whatever, kung saan man siya, sa Malacanang, kasi yun ang expertise niya, hindi na mag-away-away. Na kahit yung si RJ Nieto ay isang mangingikil, scammer, bagman, wala akong pakialam during that time. Kasi my goal is maging presidente si Kuting. Maayos ang pamumuno ni Kuting. Kaya I exerted my effort, mga palangga, para pakiusapan si Senator Amy na kahit nabigyan ng work si Pebbles para magkabati-bati na. Baka iniisip ko lang na baka ito, si Pebbles pa naging chef siya, ni Kuting, whatever, this is just me. Ay hindi na mag-away-away. Ganun ako kabudol. Ganun ko gustong protektahan si Kuting. Ngayon, mga kababayan, ang text ko, ganun ang content, di ba, kay Amy na may pasasabugin si Pebbles. Ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa ano yung pasasabugin ni Pebbles, yun bang inutusan siya ni Lisa sa pagbili ng pulburon? Na-shock ako ng bonggang-bongga. I did not mention anything pulburon o asin. Okay, yan yung term naman kay Pebbles. So, sabi ni Amy sa akin, yun bang pagpapabili ni Lisa ng, yung pulburon na pinag-uusapan natin. Okay, pulburon. Dalawang klase naman ng pulburon, di ba? Kaya naloka ako, tapos tinawagan ko, kasi tatawag kami yan, magit isang oras, 30 minutes, ganyan kami mag-usap noon nila Pebbles, kasi nga, gusto kong ipacify ang lahat, kasi ayokong lumabas to, dahil supporter ako ni Kuting, dahil ako ay loyalista talaga sa kanila noong time na yon. Kaya pinipigil ko siya, kaya lahat ng ginawa ko, pinakausapan ko si Amy na baka nga pwedeng i-employ si Pebbles. Kasi nga ayokong masira si Bongbong Marcos ninyo. Okay? So galing kay Amy yung salitang, yun bang pagpapabili ni Liza Araneta Marcos, the First Lady as ng pulburon? Tinawagan ko si Mother Pebbles. Mother, sabi ko, nagpapabili ba sa'yo si Lisa ng pulburon? Ganon. Ay, hindi. Wala akong kinalaman. Hindi ako nauto. Ganon. So, coming from the sister, at tatayuan ko yan sa kahit saang hukom na sinabi niya yan sa akin. Hindi sa akin nanggaling, wala nga akong kinalaman dyan. Hindi nanggaling sa akin yung pulburon issue na yan. I mean, the other word of pulburon. So, galing sa sister niya. Okay, mamaya, wag kayong atat. Pupunta tayo dun sa paano inilako ang pulburon. Okay? Ngayon, ganito mga palangga. Alright? Sabi ni reporter, nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapapatunayan? Even noon, naririnig kita na may sinabi ka na leader na nagsisi. You know what I mean? I just don't know who he is. Now may lumabas po na ganyan. So gusto ko sabihin doon sa reporter, with or without the video, ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas? Because the issue here is not only pulburon, the smuggling, kung ano-ano pa mga issue, di ba? So ngayon ang sagot ni Pangulong Duterte na nagdidiwang ang lahat, pati si Spider-Man na suot ko. Okay, ganito. Sabi ni Duterte, ni Pangulong Duterte, wala yan. Yang video, sabi niya, well, I can see that hindi lang naman, pinutol niya. Hindi lang naman. Kung i-extract natin ang salita ni Duterte, pwede niyang sabihin, hindi lang naman si Bongbong Marcos. Okay? Kasi hindi lang naman, sabi niya, lahat ng leader dito, maraming mayor, sabi niya, leader dito na nagsisi o nagpupulburon. There is no such thing. Sabi niya, kasi kung may ganyan, pa yan, matagal nang lumabas yan. Wala yan. Okay, so nagdiwang. Okay, ang Malacanang. Ay, fake news si Maharlika. Ayan, okay, my question dun sa mga budol supporters. Nung sinabi ni Duterte during campaign na may isang politiko at ang nire-refer niya, hindi man niya pinangalanan, ay si Marcos Jr. na nagpupulburon, galit na galit kayo kay Pangulong Duterte, di ba? Hanggang ngayon, galit na galit kayo kasi narinig yan. So, nung sinabi naman ngayon ni Duterte, nawala yan. Okay, by the way, naintindihan ba ni Pangulong Duterte yung pulburon? So I assume na naintindihan niya yung salitang pulburon. At before that,
press conference, may idea siya kung ano ang pulburon. Kasi parang as a president, kung hindi mo ginagamit, former president, kung hindi mo ginagamit ang salitang pulburon, what the heck are you talking about? Ano? Di ba? Analyze natin ng bonggang-bongga. Kung ako ay hindi nagpa-follow sa social media, wala akong narinig ng mga balita, ganun-ganon. First time ko narinig ang tanong sa akin na, anong masasabi mo dun sa, sinabi ni Maharlika na nagpupulburon? Sasabi ko, what? Pulburon? Kumakain? So, yun yung initial reaction mo. But definitely, may idea na si Pangulong Duterte kung anong ibig sabihin ng pulburon. Ganon. Ngayon, at another alarming, yung sinabi ni Duterte na may mga mayor, hindi lang naman, di ba, pinutol niya, hindi lang naman, so, pag itinuloy ko yon, hindi lang naman si Kuting. So, marami mga mayor. So, sino ng mayor na yan? So, okay. So, ibig sabihin, talagang talamak ang pulburon sa Pilipinas. Itong mismo mga leaders coming from the mouth of Duterte. So, bago mag-fiesta ang Malacanang, binigyan kayo ng konting kasiyahan ni Duterte kahapon. Kung galit na galit kayo during the campaign, nung sinabi niya, okay? Ngayon, mga palangga, okay, ayaw ang issue dito mga palangga, ayaw niyong paniwalaan si Duterte noon. Ngayon naniniwala kayo sa kanya. So those are contradictory statements. You know why? Okay, pwedeng isa doon ay totoo. Okay? Pwedeng isa doon ay totoo o pwede lahat yun ay totoo ay pwede lahat kasinungalingan. Okay, yun ang I think ang contradictory statement. Pero sa mga utak ng pulburon at utak ni Lisa, natuwa sila. Pero nagalit sila kay Duterte. Question, sa sagot ni Duterte, clear niya ba si Marcos Jr. na hindi nagpupulburon? Sabi ni Duterte, ang tanong kasi, ang subject kasi is the pulburon video. Sabi niya, wala yan. Yung video na yan. Well, I can see that. Hindi lang naman kasi putol-putol nga siya, hindi lang naman, di ba? Lahat naman, may mga mayor, so nagsaya kayo. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.